Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din po sa ating mga OFWs at mga kababayan all over the world. Isang panibagong episode na hitik sa impormasyon ang pagkasamahan natin ngayong gabi kung saan hihimayin natin ng usapin tungkol sa copyright, trademark at iba pang dapat malaman kaugnay ng intellectual property rights sa pamamagitan ng tumatayong regulator nito sa ating bansa. Iisa-isahin natin lahat ng yan dito lang sa programang sumasalamin sa tama, maayos at may malinis na layunin. Ito ang FYI. Napakabilis po ng panahon dahil nasa huling linggo na po tayo ng Nobyembre at nagpapasalamat po kami na hanggang ngayon ay kasama pa rin namin kayo dito sa programa. Previously here on FYI ay sinamahan tayo ng Center for International Trade Expositions and Missions o CITEM ng DTI kung saan ibinahagi sa atin ng kanilang Communications and Creative Services Department Manager na si Mr. Charles Ames Bautista ang pagkilos ng CITEM sa pagpapamalas ng mga produkto at serbisyo na tatak Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon naman ay narito na ang panibagong tanggapan ng pamahalaan na ilalapit namin ang mandato sa inyo. Mga siwa at magpatupad ng mga polisiya pagdating sa intellectual property para mapatibay ang proteksyon ng IP rights sa bansa. Yan ang ilan sa mandato ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL. Tungkulin ng IPOPHIL na masiguro ang proteksyon ng intellectual property ng mga scientists, inventors, artists at iba pa. Ang konsepto ng intellectual property sa bansa ay unang umusbong noong panahon pa ng pananakop ng Espanya at Amerika na nagpapatunay na isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na pinakaunang nagkaroon nito. Layunin ng IPOPHIL na sa taong 2030 ay mas maging progresibo na ang bansa sa paggamit ng intellectual property assets para sa inclusive economic at social development. At para maipaliwanag ng husto ang tungkulin at programa ng Intellectual Property Office of the Philippines na makakasama natin ngayong gabi with us via Zoom, please welcome IPOPHIL's Director General Attorney Roel Barba. Good evening po, DG Roel, at maraming salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon dito sa FYI. Po sa ating on-point discussion, DG Roel Barba ng IPOPHIL. Bago po tayo magtungo sa pagtalakay sa iba pang serbisyo ng inyong ahensya, ay pamilyar na po ang karamihan sa phrases na registered trademark, all rights reserved at copyright. Pero sa ilan ay hindi totally malinaw ang mga ito at ang konsepto ng intellectual property rights. Maaari niyo po bang idetalye ang ibig sabihin ng mga ito, DG Barba? Unang-una, maraming salamat sa pagkakataon na ito, si Chris. At kahit na ganito ang sitwasyon natin, nakapag-usap pa rin tayo. Yung intellectual property, talagang medyo komplikado na term, no? Kaya pinipilit namin yan na gawing mas simple yung pag-explain, no? Yan yung ang intellectual property rights ay pagkakaroon ng pag-commercial o pang-negosyong control, particular na sa paggamit, pagbenta, pag-manufacture, no? Ito ay mga tumutukoy sa eksklusibong karapatang binibigay sa tao para sa mga likhang nakamit mula sa pag-iisip o tinatawag nating yamang isip, yan yung intellectual property. Invention man ito, pampanitikan o literary works, pelikula o kahit na anong gawang isip, no? Ang trademark or tatak naman, yan yung sinasabi mo kanina, ASEC, na registered, di ba? So ang pagkakaroon ng IP rights ay pagkakaroon ng pag-commercial o pang-negosyong karapatan, no? Particular sa paggamit ng logo na yon, ng pangalan na yon, o nung invention na yon, pagbenta at pag-manufacture, no? So bilang ikaw yung may-ari ng intellectual property na yon, so ikaw lang yung may karapatan na gumawa nun.
At bago magamit ng iba, kailangan mo nang humingi ng permiso sa iyo. So hindi basta-basta pwedeng gamitin ng kahit na sino yan. No? So yan yung pinaka-essence ng intellectual property rights. No? Pangunahing layunin dito, kaya binibigyan ng karapatan yan yung mga intellectual property holders ay para ma-incentivize yung ating mga kababayan, yung mga tao, hindi lang Pilipino, buong mundo yan, no? Na gumawa, maging creative, maging innovative, at makagawa ng kung anong mga produkto para sa kapakanan at magamit ng mga tao. So, kaya siyempre, binibigyan natin yan ng bilang opisina na nabigyan ng karapatan na magrehistro sa mga IP rights. Yan yung pangunahing trabaho natin dito sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL. Maganda po at na-explain nyo yan, DG Barba. Meron po akong kasama sa opisina na meron po siyang nilikha, no? Nagde-design po siya ng mga bagay, mga damit po. And madami po tayong mga kapwa Pilipino na dahil nga sa pandemya, mula sa pagiging empleyado, naging entrepreneur sila. At nag-active po sila sa mga social media platforms katulad po ng Instagram tsaka sa Facebook Marketplace. At nalaman ko po na itong kaibigan ko, hindi pa niya narehistro yung kanyang disenyo sa IPO. So mahalaga po na kailangan ma-remind po ang ating mga kababayan na nasa business ngayon na i-register nila yung mga trademarks nila. Kasi DG Barba, paki-explain po sa ating mga viewers, pag hindi nila ni-register, ano ang pwedeng mangyari? Kasi po pag hindi rehistrado ang isang IP, kahit o sino pwedeng gumamit niyan, no? So sayang po naman na magamit ng iba yung pangalan ninyo, yung produkto ninyo na hindi nare-rehistro, no? Sabi nga ni Secmo nung isang pagtitipon namin dito, kaakibat ng innovativeness dapat IP. Para hindi masayang yung pagod, puhunan, dapat i-rehistro. Yun yung sinasabi lagi namin. Kaya yan yung namin ngayon, advocacy na dapat parehistro lahat ng mga ninyo, no? Yamang isip. Opo. Kasi mahirap nga mag-isip eh. And then pag isinulat mo, i-drawing mo, ginawa mo sa damit or whatever, tapos may ibang kokopya na napakadali, sayang, it will discourage, no, inventors and entrepreneurs. So dapat talaga maprotektahan at andyan po ang ating IPOPHIL. Bukod po sa ating mga narinig na po, DG Barba, ano pa ba ang mga iba pang mga serbisyo na inaalok po ng IPOPHIL para sa ating mga kababayan? Unang-una dyan, yung pinakaunang mandato namin sa batas, 8293, no? RA 8293, ay ang pagrehistro ng mga intellectual property rights. At dito sa t-shirt na to, makikita natin, no, sa isang produkto, maraming IP rights na involved, no? Unang-una, trademark. Yan. Yes. Yung trademark sa sapatos na to, yan yung pangalan. Saka yung simbolo kung meron man logo. Meron din diyang industrial design, no? Yung design ng sapatos, yung pabilog ba yan, pahaba. So yung kasama mo nga kanina sa opisina, design din ng damit, no? So kasama dyan yung industrial design. Industrial design, kasama din dyan design ng bote, kulay, o kaya yung mga furnitures, kasama dyan, ASEC, no? At dito sa sapatos na to, meron ding patent. So kung meron mga ibang swelas na may invento, yan, so sole improvements for performance and comfort. Alam nyo po ba na yung sapatos ni Michael Jackson, yung ginagamit niya dun sa, ano ba yun? Yung moonwalk ba yun? Opo. Sabi po yun ng tito ko.
Oo. So may copyright din yan, no? Involved din yung tinatawag natin na copyright. Ito naman yung mga ginagamit na materyales para ma-promote yung sapatos. Yan. So yan yung pinaka natin, different kinds of intellectual property, And dapat nating maano sa mga ating mga kababayan, paggising pa lang natin, marami na tayong naiengkwentro na intellectual property, So paggising mo, magtutoothbrush ka. So yung toothpaste, may brand yan, di ba? Yung toothbrush, meron din yung brand, Tapos magkakape ka, alam din naman natin na meron mga brands yung mga kape. Yan. Hanggat magsuot ka na ng damit, iba-iba rin yung mga brands, Yung mga paborito mo na mga maong or kaya t-shirt at kotse, yan. Iba-iba rin yung mga brands, So lahat yan may intellectual property. Pati cellphone, yan, na hindi mawawala sa ating lahat, So lahat yan merong intellectual property. So yan ang pinaka-ano namin, registration, yun ang pinaka-mandato namin sa batas natin, ASEC. Nung na-interview ko po ang Design Center of the Philippines, isa pong na-feature na imbento ng Pilipino ay ang BAM bike. Yung bisikleta po na gawa sa material na bamboo. So sa inyong palagay po bilang Director General ng IPOPHIL, saan po siya nailalagay? Patent po siya, utility design po ba siya, or inventive step? Yung bamboo bike, DG Barba. Kaya ASEC, personal opinion ko lang to, any application will have to undergo substantive talaga examination. Yan yung pinakatrabaho ng mga examiners natin. Ako tingin ko, since hindi bago yung bike, di ba? Kumbaga bike pa rin siya. So it's not an invention. It is, ako tingin ko, pwede na siyang industrial design. Kasi pinalitan lang natin yung material, di ba? Yes. So instead na bakal, ginawa nating bamboo. Yes. Diba? Unlike yung mga electric vehicles, diba? Dati fossil based na mga sakyan, tapos naging electric. So iba na 'yon, diba? So kaya naging naman 'yon, invention patents. Meron tayong mga experts dyan sa IPOPHIL, USEC, na for example, they submitted it as a patent. IPOPHIL will advise them na this is not a patent pang utility design to. Meron naman po magpapayo sa kanila. Opo, kasama po sa trabaho ng mga examiners natin yan. They will determine kung pasado ba siya as dapat mabigyan ng patent. Ngayon kung meron po kaming gagawing panukalang batas, unfortunately hindi pa to allowed sa intellectual property code natin. Dahil po sa ibang bansa, pwede na yung sabay ka mag-apply ng patents saka utility model. So ang ginagawa po nila, kasi po mas mabilis yung utility model na i-evaluate compared sa patent. Kasi po yung patent, meron pa po yung tinatawag na 18 months confidentiality period. So kaya medyo matagal po yung examination ng patent, Tsaka meron pa rin po yung prior art search. So mabusisi yung examination niya, Compared sa dahil nga sa wala na yung inventive step. So mas mabilis po, So sa ibang bansa po, pwedeng simultaneous filing. And halimbawa, makapasa na sila sa utility model, at tuloy pa rin po yung proseso ng pagkano nila sa patents. And once ma-approve na po yung patents nila, wini-withdraw na nila yung Ganun po sa ibang bansa. At hopefully, yan yung maayos natin in the next few years, ASEC. DG Roel, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan dahil kailangan po muna natin magbigay daan sa ilang paalala.
Sa ating pagbabalik, tanong ng mamamayan ang ipapaabot natin sa IPOPHIL at syempre, ang huling bahagi ng ating on-point na discussion. Kaya naman, tutok lang at babalik agad ang FYI. What is freedom of information? The Executive Order on the Freedom of Information mandates government institutions under the executive branch to provide the public access to information. Information means records, documents, papers, and government research data. Through the FOI, every Filipino can now access records of the executive branch. To know your government better, visit www.foi.gov.ph for more details on the FOI. Welcome back po dito sa FYI. Pinag-usapan natin kanina ang tungkol sa iba't ibang serbisyo ng Intellectual Property Office of the Philippines kasama ang Director General ng ahensya na si Attorney Roel Barba. Pero bago tayo magpatuloy sa ating on-point na talakayan ay tatanggap muna tayo ng mga katanungan mula sa ating mga smart na citizens. Simulan na natin ang SOS, ang sagot, opinion at suhestyon. Po ba talaga ng IP agents para sa patent, trademark, copyright, or IPO registration? For trademarks, pwede namang wala, no? In fact, anybody can file yung application nila sa online. Ang problema lang kasi yung medyo mabusisi or technical is yung patents, ID, yan yung mga medyo technical, no? And isa sa mga requirements dyan, may drawing, may labeling, and talagang technical, no? So, sinasuggest namin, dapat merong agent o kaya lawyer, no, na magaling sa patent drafting. But to capacitate yung mga universities natin, meron na tayong mga tinatawag na Innovation and Technical Service Officers, no? Tinatawag nating ITSOs. Meron na tayong mga 100 ngayon na schools, universities. And part of the program, kinakapacitate natin sila mag-patent drafting. And hopefully, yun yan, matulungan din sila dun sa especially patent drafting. Kasi usually, yun daw yung nagkakaproblema. Kulang-kulang yung mga requirements. And so kaya natatagalan, no? So gusto natin, pag-file nila, kompleto na, para mabilis din yung proseso natin. Maaari bang i-report direkta sa IPOPHIL ng isang ordinaryong mamamayan ang kaso ng paglabag sa copyright kahit di naman siya ang mismong holder nito? Pwede po ninyong kahit to sino, pwede nyong i-report. In fact, marami po kami natatanggap ngayon. This year pa lang, 160. Hindi lang naman po yan piracy. Kasama din po dyan yung mga fake, yung mga products. And kami na po yung bahala makipag-connect ngayon o kontakin namin yung rights holder. Kung sino man po yung registered owner nun, kinokontak po natin sila. So, pwede rin po yung ganon. And nakikipagtulungan din po tayo. Member po tayo ng IPOPHIL ng tinatawag na National Committee on Intellectual Property Rights. 12 government agencies po yan, kasama IPOPHIL, DTI, DOJ, PNP, NBI. So, through that committee, may coordination po yung lahat ng mga agencies laban po sa mga counterfeit sa piracy.
Maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga tanong ngayong gabi. Mahalaga po sa amin na kasama namin kayo sa pagbibigay kaalaman sa ating mga kapwa kababayan at naway mabigyan natin ng linaw ang inyong mga agam-agam. Kaya sa mga nais din na maging bahagi ng sagot, opinyon o suhestyon, bukas po ang aming programa para sa inyo. Bisitahin po natin ang ating Facebook page na FYI PH Official at mag-iwan ng inyong SOS sa pamamagitan po ng private message. Kanina, na-discuss na natin yung pagiging online po ng IPOPHIL simula po ng Setyembre 1, 2020. Ano pa po ba ang iba pang mga inisyatibo at innovative solutions ng IPOPHIL ngayong taon na pwede pong i-look forward to ng ating mga kababayan? Kailan lang nilaunch din namin na ASEC yung mobile app. So tinatawag namin yung IPOPHIL Mobilis. So ibig sabihin mabilis, no? Pwede na diyang mag-apply din. Pwede na ring mag-follow up ng status. I-enter mo lang yung application number o kaya may mga ibang words na pwede kang gamitin. Surname mo, yung applicant. Bibigay na sa iyo kagad yung status niya, no? And hopefully we will be able to expand this to sa mga ibang services, no? And during the pandemic, during the lockdown, nag-expand na rin tayo doon sa online natin dahil nga meron din kaming adjudication dito, ASEC, no? We have the Bureau of Legal Affairs which handles cases na opposition o kaya yung cancellation ng mga registrations, no? And because of the pandemic, siyempre nawala yung mga hearings. So immediately we decided and nag-issue kami ng order na i-allow na natin ngayon ang virtual mediation, virtual hearing, and we are proud to say ASEC na isa kami doon sa mga unang-una na gumawa niya, no? In fact, baka naunahan pa namin yung ibang courts. And continue pa rin yung namin, bilateral relations. In fact, this week, meron kaming bilateral meetings with the International Trademark Association. So, doble trabaho natin ngayon, umaga sa opisina, sa gabi. Meetings naman sa kanila. But we continue to be business as usual. Trabaho lang po tayo and saludo kami sa PCOO, no? Andiyan pa rin, umaantabay sa ating mga kababayan na lalo na sa panahon ngayon na tinamaan pa tayo ng bagyo in addition to the pandemic. DG Rowell, wala na po tayong time. Ano po ang inyong parting message para sa mga viewers natin ng FYI? Yes, unang-una, maraming salamat ulit sa pagkakataon sa Chris at sa PCOO, no? Hope na hindi kayo magsasawa na imbitahan kami. We will continue to engage with our kababayan, especially yung mga micro, small, and medium enterprises, no? Alam natin na napaka-creative ng mga Pilipino. So, dapat take advantage natin yan. At nandito po yung Intellectual Property Office of the Philippines para po tumulong magprotekta po sa inyong yamang isip. At hopefully magamit po ninyo yung registration na yan upang pong umunlad ang inyong buhay, umunlad ang inyong negosyo, at makapagbigay pa kayo ng employment sa ating mga kababayan, lalo na po ngayong panahon na kailangan po ng empleyo ng ating mga kababayan. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Intellectual Property Office of the Philippines Director General Attorney Rowell Barba, sa inyong panahon na ibinahagi dito sa FYI. Mabuhay po kayo at mabuhay ang IPOPHIL. Stay safe and God bless. Malawak at malalim ang usapin pagdating sa intellectual property rights, kung saan, base sa ating talakayan kanina, ay sakop nito ang aspeto ng patent,
trademark, copyright at iba pang lisensya na nagbibigay proteksyon sa mga taong gumugol ng panahon sa paglikha ng kanilang mga orihinal na gawa o ideya. Sa mga inilatag na programa ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL ngayong gabi, masasabi natin na isa sa ang intellectual property sa mga karapatan na mahigpit na pinangangalagaan ng ating pamahalaan. Malayo-layo na rin ang narating ng ating bansa pagdating sa paksang ito. Sa katunayan, opisyal na itinalaga ang IPOPHL na pangalawang International Searching Authority at International Preliminary Examination Authority sa Southeast Asia noong 2017 ng World Intellectual Property Organization dahil sa expertise at proficiency ng ahensya sa larangan ng patent search and examination. Susunod, ano kaya ang say ng ating smart citizens sa tinalakay natin ngayong gabi? Sama-sama nating alamin yan dito sa FYI after this break. The purpose of the Freedom of Information Project Management Office in conducting campus caravans is to encourage our students to be able to utilize the FOI portal as a research tool. You have to go to www.foi.gov.ph, then create an account. You have to fill in the details. You attach your ID, then you verify your email address. Then afterwards, you can choose your agency, then you ask your question. Simple as that. Pakalaking tulong sa amin na malaman yung mga ganitong bagay kasi especially that I'm also a journalist, mahalaga na makagather ka talaga yung mga totoong information. And we're back dito sa FYI. Dahil kinikilala natin dito sa ating programa ang kahalagahan ng boses ng mamamayan, ngayon ay papasadahan natin ang inyong mga nais na i-share. Narito na po ang share ko lang. Nais nyo rin na maging bahagi ng ating programa at makialam sa mga napapanahong issue, bisitahin lamang po ang ating official Facebook page ng FYI PH. Bukod dyan, makikita nyo rin po ang iba't ibang mahalagang announcements at paalala mula sa ating pamahalaan. Sundan din ang official Facebook at Instagram accounts ng Freedom of Information Philippines. At syempre, samahan nyo rin kami tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa FOI sa radyo. Mapapakinggan po yan sa Radyo Pilipinas 738 on the AM at sa bayang mapapanood sa lahat ng digital platforms ng PCOO. Layon ng ating programa na maitaguyod ang pamahalaan para mas maging bukas sa publiko ang mga gawain, proseso at impormasyon ng iba't ibang ahensya. Sa pamamagitan nito, nabibigyan natin ng pagkakataon na malaman at maunawaan ng mamamayan ang mandato ng bawat ahensya at ng mga nanunungkulan dito. Magiging tulay nyo rin po kami para sa patas at sa totoong paglalahad ng kaalaman. Maraming salamat sa pagtutok nyo ng 30 minuto ng siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon na talakayan. Lagi natin tandaan, karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang mahalagang impormasyon mula sa pamahalaan. Ako po si FOI Program Director Chris Sablan at ito ang FYI.